Hello guys, in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng regulated power supply ng 6 volts using a Zener diode and a multi-output transformer. No? So, kukuhanin natin yung 0 volts and 6 volts sa output. Okay? As you can see on the screen, no? Familiar diagram, familiar component. So, yan natin gagamitin. No? So, yun yung mga ginamit ko sa mga previous video natin. Okay, just to save some resources and para mas mabilin yung masundan, no? Gamitin natin yung 0 and 6 volts ng output ng secondary transformer, no? Para makabot tayo ng 6 volts regulated output. Gumamit tayo ng 1 ampere fuse, then switch, no? Sa ating primary, hindi na tayo naglagay ng pilot lamp. So, dito sa ating secondary, gumamit tayo ng rectifier package, no? Okay? But you can use the individual rectifier. Yung 1N4001, pwede na yan. 4. Okay? So, ganyan ang orientation, okay? Yung pagkakonect ng ating diode, no? So, kukuhanin mo lang yung 6 volts ng transformer and 0 volts, ikabit mo lang doon sa kanilang input, no? Ating bridge rectifier. Okay? So, mangyayari dyan, magko-conduct na yan kapag nagkaroon tayo ng supply or nag-switch on yung ating switch or transformer. So, same, meron pa rin tayong filter capacitor. Then, nadagdag dyan yung limiting resistor, yung R1, no? So, pag gagamit kasi tayo ng Zener diode is dapat meron tayong limiter. Okay? So, nakaseries siya sa output bago pumasok na ang ating Zener diode. So, ayan, meron tayong actual, no? So, ang ating Zener diode, very important is, bago siya mag-conduct, ang forward voltage sa bias niya is reverse. Okay? So, ibig sabihin, ang ilalagay mo sa anode ay negative at ang ilalagay mo sa positive, sa cathode ay yung positive supply, no? So, reverse voltage siya. Okay? Kasi kapag binaliktad mo yan at pinorward mo yung voltage niya, yung biasing niya, puputok yung ating Zener diode. Okay? So, yan kasi ang characteristic ng Zener diode, no? Nag-work siya sa reverse bias. Okay? Sa voltahe niyan. Okay? So, at ito, no? Nakabit din tayo ng filter capacitor, no? Across sa Zener diode. Okay? So, importante yan, yung filter. So, ipapakita ko yan mamaya sa ating actual video kung bakit importante yan. Then, naglagay tayo ng LED diode indicator. Okay? So, para ma-monitor natin kung may output na. Okay, let's do the actual, no, making of this project. So, ito yung mga kailangan natin, no? Okay, transformer, capacitor, resistor, rectifier, yung ating mga Zener diode, no? So, napansin nyo, naka-solder na yung aking mga wire, no? Para mas mabilis sinolder ko na siya, okay? So, kung mapapansin nyo, nakahinang na yung ating switch, yung fuse doon atin sa primary, no? So, hinina ko na siya kasi yun yung dati nang nakahinang from other previous project, no? So, ngayon, kakabit na natin yung ating supply ng rectifier, yung 0 and 6 volts. Kasi nga, ang kailangan nating mapalabas na output, 6 volts regulated, no? So, papasok yung 0.6 volts sa input ng ating rectifier. Kung gumamit kayo ng rectifier package na bridge, no? Pero kung gagawa naman kayo ng 4 na diode, pwede rin. So, sundan nyo lang yung schematic natin, yung para hindi magkabali-baliktad yung ating diode, no? So, mapapansin nyo rin na yung mga component natin is magkakonnect ka na, katulad ng Zener diode natin, okay? So, may resistor na rin yung LED indicator, may resistor na rin ako nilagay, no? Para mabilis nating ano tong ating video, no? So, tinatap ko ngayon itong filter capacitor dun sa positive ng ating rectifier, no? Huwag mong babalik ta rin dahil talagang uusok yan or mabilis sasabog, okay? So, yung positive ng output ng rectifier is sa positive ng capacitor. Then, yung negative is dun sa rectifier na negative ng rectifier, yung negative ng capacitor, no? Yung nakita nyo na black stripe. So, hinihinang ko na siya, no? Katulad ng dati, sinasabi ko rin na ano lang tayo, yung direct tayong gagawa ng hindi na tayo gamit ng PCB, no? Para mas madali nyong maunawaan, no? So,
Ayan, kinokonek na natin. Okay. Right, nakakonect na. Okay. Then, kukuhanin natin yung positive line ng rectifier. Pwede na kayong mag-tap dun sa positive ng capacitor. Ang kailangan natin yung resistor natin, yung limiter, yung limiter resistor, no? Ayan, nakabit na yung capacitor. So, dun tayo kukuha ng positive, okay? So, ayan. Okay, so naglagay tayo ng limiting resistor, naka-series na yung sa ating siner, no? Yung resistor na nakabit sa cathode, okay? Dahil nga reverse bias yan, hindi mo pwedeng pagbaliktarin, hindi mo pwedeng gawing forward bias ang siner dahil hindi siya ganon, hindi ganon ang characteristic niya o hindi siya nagkakandak sa ganon at bagkos ay masisira ito. Okay? So, tandaan niyo po, ang siner diode is reverse bias po pagdating sa supply ng voltahe. Okay? So, meaning yung anode niya ay sa ground ng kakabit. Okay? Di ba yung anode is positive sa siner? Okay? Ikakabit niyo yun sa negative. Okay? Ng supply. At yung resistor, ikakabit niyo dun sa positive ng ating capacitor. No? So, para malimit yung papasok na current sa ating siner diode. Okay? Close up natin yung connection So ayan medyo magulo lang tignan pero kung susundan yung diagram maintindihan nyo agad, okay? So ganyan siya. So wala pa yung kanyang LED indicator, no? Maya lamang ay ito ikakabit. So ayan, nakabit na. So hindi ko lang na-press yung record kaya hindi natin na-capture, no? So nakikita nyo naman siya yung ating ayan yung tinutukoy ko sa diagram. So ayan, nakikita nyo yung LED red. Kulay red siya. So, ayan. Okay? So, may resistor din yan, Okay, nilagay natin ng resistor dun sa kanyang cathode side. Okay? Para hindi mapundi agad. So, ngayon, ang gagawin natin dyan is itetesting na natin yung output. Okay? I-plug in ko lang yung ating source, no? Nung primary ng transformer. Plug, isaksak lang natin. O, ayan. Okay, umilaw na. Kasi naka-on na yung switch. Na-ready ko na siya. Okay, so i-check na natin kung ano ba yung output na nababasa natin. So sa analog muna tayo magbasa, no? So set natin yung ating analog tester sa DC range 50 volts. Okay, so para mas madali magbasa. So ayan. Okay, so nakikita niyo yung pointer. Okay, nasa 6 volts, no? Okay, regulated na siya. Okay. Kasi kung walang regulator yan, na siner diode, ang mababasa nyo dyan mga 8 volts or 9 volts. Okay, let's check naman sa ating digital tester, no? Set nyo lang yung tester nyo sa DC range. So, ayan, medyo magulo kasi, yung wire kasi hawak ko lang. So, ayan, 6.02. Okay? Almost perfect, okay? Sa digital kasi talagang medyo may mga reading kang pero unlike sa analog, talaga makikita mo yung reading niya. Eksakto talaga sa 6 volts. Sa digital kasi kinakount niya lahat Okay? So, ayan, nakita niyo na kung nagumagana siya, no? Napakasimple lang. Meron na tayong 6 volts regulated power supply. Sa mga nagtatanong, no, pwede ba natin gawing 5 volts na lang yung output? Pero ang transformer natin ay 6 volts, 0 and 6 volts. Pwede po. Gagamit kayo ng 78 o 5 or kaya Zener diode pa rin gamitin natin pero 5 volts din. 5 volts na Zener diode. Okay? O yung 5.6. Okay? Or 5.6 volts na Zener diode. Yun yung gagamitin nyo. Kung wala kayo makuha ang eksaktong 5 volts. Okay? Thank you guys for joining me in this very simple topic. No? Very short and simple topic. So maraming salamat sa inyong pagtutok and God bless sa inyong lahat.